Hay nako, ang tigas ng mga ulo ninyo. Di ba sabi ko sa inyo, huwag niyo siyang imbitahin dito. E paano ngayon yan? Ay, nako naman talaga. Hoy! Hoy! Jun! Umalis ka nga dito? Ano bang ginagawa mo rito? Ano? Ikaw? Makikipaglaro ka sa amin? Ano ka? Hunghang? Sabaw ka ba? Maligo ka muna. Pagalingin mo muna yung mga sugat mo sa katawan mo. Kadiri ka. Huwag mo nga akong hawakan. Ano ba? Baka mahawa ko sa'yo. Yan ang madalas sabihin ng mga kabataan sa barangay nitong sina June. Ayaw nga nilang kalaro ang batang si June. Ang palagi namang sinasabi ng kanyang ina ay doon na nga lamang siya maglaro sa loob ng kanyang kwarto. Upang hindi nga siya kutsain ng mga kabataan sa harap ng mismong bahay nila. Subalit ano nga ba talaga ang dahilan? Bakit nga ba pinangingilagan ng mga tao itong si June? Mayroong karamdaman sa kanyang balat itong si June. Isang sakit na kanyang namana mula mismo sa kanyang ama. Ang sabi ng mga tao, ayon sa bali-balita, kaya daw nagpasya ang ama nitong si June na magpakalayo-layo ay nang dahil din sa karamdamang iyon. Dahil nga raw, nakakahawa. Ang sabi nga ng karamihan, itong ama ni June ay marami ding sugat sa katawan. Puro peklat ang kanyang likuran. Ang kanyang katawan, pandidirian mo talaga. Palagi kasi itong inaatake ng kanyang allergies at ng skin asthma. Noon, afford naman niya ang bumili ng mga gamot. Kaya nga lamang, buhat ng magbuntis ang kanyang asawa at ito'y manganak dito kay June. Hindi na nga niya nagawa iyon dahil lahat ng budget niya, lahat ng kanyang kinikita ay inilalaan nga niya kay June at sa kanyang asawang si Nelia. Upang hindi raw mahawa itong kanyang anak, nagtrabaho ito sa malayong lugar. Tiniis niya ang mapalayo sa kanyang minamahal na asawa at sa kanyang anak. Kaya nga lamang, sa pagdaan ng mga araw at mga linggo, mas lumalala ang kanyang karamdaman sa balat at napag-alaman pa niya na meron pala siyang komplikasyon sa kanyang puso. Ito ang naging dahilan upang umuwi muli siya ng kanilang tahanan upang makapiling nga niya ang kanyang asawa at anak dahil mas maigi na nga raw iyon kaysa pumanaw siya ng biglaan nang hindi man lamang nakikita ang kanyang pamilya. Nakakalungkot mang sabihin subalit, maagang pumanaw ang ama ni June sa edad na 50 pa lamang. Hindi malaman itong si Nelia kung anong kanyang gagawin, kung paano niyang bubuhayin ang kanyang anak dahil isa lamang siyang simpleng empleyado ng opisina at ahensya ng gobyerno. Hindi sapat ang kanyang sinasahod para sa lahat ng pangangailangan nitong si June. Lumipas pa ang ilang mga taon, nakapagtapos ng elementarya itong si June. Napakahirap ng mga pagkakataong iyon dahil palagi nga siyang binubuli ng mga tao. Itong si June daw, hindi na nga gwapo, hindi pa matalino. Aanhin mo ang mabait kung mukha palang aso. Masakit para kay June ang marinig ang mga bagay na iyon dahil alam niya sa kanyang sarili na tunay naman ang kanilang binabanggit. Pero ang mas nasasaktan ay itong si Nelia. Bilang isang ina, wala siyang magawa. Kahit pa sabihing mahal ang bayad dito, kahit pa sabihing halos doon na lamang napupunta ang lahat ng kinikita nga nitong si Nelia, ay okay lamang. Mapatapos lamang niya ng pag-aaral ang kanyang anak. Idagdag mo pa, meron siyang ilang mga kamag-anak o kapamilya na medyo nakakaangat nga sa buhay. Siya ay sinusuportahan. Malaking tulong talaga ang magkaroon ng mabuting pamilya. Nagkaroon pa ng mga ekstrang trabaho itong si Nelia dahilan upang mas dumami ang kanyang source of income. Sa makatuwid, hindi na nga siya namumblema
sa usapang salapi. Kapag itong si June ay wala namang klase, nasa labas lamang siya ng kanyang kwarto, nasa may terrace. Nakatingin lamang siya sa mga taong dumadaan sa harapan. Ilan sa mga iyon, batchmate niya nung elementary. Nais man niyang batiin ng mga ito, hindi niya nga magawa dahil siguradong pagtatawanan lamang siya ng mga kasamahan nito. Sigurado, malamang. Paano ba naman? Dahil nga sa itsura ng kanyang mukha at sa kondisyon ng kanyang balat. Pangingilagan o kukutsain, maaalin lamang dyan. May mga pagkakataong itong si June pinagtatawanan. Dahil kahit kainitan, nakapantalon, naka-long sleeves. Bakit? Dahil itinatago nga niya ang kanyang mga sugat. Napakarami niyang ang rashes sa buong leeg niya, sa kanyang binti, likuran, maging sa kanyang dibdib. Kaawa-awa ang kanyang kalagayan. Meron na din siyang iniinom ng mga gamot pero hindi na nga ito sapat dahil sa pagtagal nga ng panahon, lumalala ang kanyang skin asthma. Ang kanyang allergies, matindi. Napakasensitibo na nga ng balat at pangangatawan nitong si June. Ilan sa mga kaibigan at kamag-anak nga ni Nelia ay pinapayuhan siyang isama sa ibang bansa itong si June at doon magpagamot. Sabi nga nila, mas mahuhusay raw ang doktor doon. Kaya nga lamang itong si June na ang may ayaw. Una, masyadong magastos. Pangalawa, nakakahiya at nakakaawa na ang ginagawa ng kanyang ina. Hindi na nga nito ma-enjoy ang kanyang sariling buhay. Isang dahilan pa, itong si Nelia at si June ay mayroong fear of heights. Ayaw nga nilang sumakay ng eroplano. So paano? Kaya ang sabi ng ilang tiyahin, sa paglipas pa ng ilang mga taon, kapag handa na nga ito ay magsabi lamang daw siya sa kanyang mga tiya. At ang mga tiyahin na nga ni Nelia ang bahala sa lahat para kay June. Okay nga lang daw kahit doon na nga siya magkolehiyo. Yan ang kanilang sabi. Napakalaki ng pasasalamat itong si Nelia at June sa kanilang mga kamag-anak. Isang mabuting tao at mabait na anak itong si June. Dahil kahit naman ang kanyang ama noong kabataan pa ay dumaranas ng ganoon, hindi ito naghihirap sa kanyang karamdaman dahil nga may kaya naman daw ang kanyang pamilya noong panahong iyon. Noon, madali pang kontrolin ang ganoong kondisyon. Tunay ngang nagmana itong si June sa kanyang ama. Minana nito ang kanyang mukha, ang kanyang itsura, ang kanyang sakit sa balat at ang kanyang ugali. Bagamat maraming nangungutya sa kanya, pinagtatawanan siya, hindi sumasama ang kanyang loob. Bagkus, kanyang inuunawa. Hanggang isang araw habang siya ay nanonood ng mga naglalaro sa labas ng bahay, may isang babaeng lumapit sa kanya. Alam niya na hindi ito mayaman. Alam niya na isa lamang itong simpleng tao. Paano niya nga nasabi? Dahil sa kanyang itsura at pananamit. Ang kanyang ipinagtataka, ang babaeng iyon lumalapit sa kanya, nakikipagkwentuhan sa kanya, kinakamusta siya. At ang sabi pa nga nito, "Hi, anong pangalan mo? Ako si Nanette. Kumain ka na ba? May dala akong kenda rito tsaka soft drinks. Gusto mo?" Anong ginagawa mo dyan? Bakit ayaw mo lumabas dito? Halika, maglaro tayo. May dala akong volleyball oh. Marunong ka ba? Halika na, huwag ka nang mahiya. Ayaw mo? Sayang naman. Ang ganda ng bahay niyo, no? Ang laki-laki. Pero, bakit parang ang lungkot mo pa rin? Okay ka lang? Yan ang sabi ni Nanette. Nanette? Parang bago ka lamang ba dito? Parang ngayon lang kita nakita rito. Ako nga pala si June.
Pasensya na. Gusto ko mang makipaglaro sa'yo pero marami akong ginagawa. Marami akong binabasang libro dito para sa exam namin. Tsaka nakakahiya mang sabihin pero may sakit kasi ako sa balat. Pero hindi naman to nakakahawa. Maniwala ka. Ang sabi ng mga doktor allergies daw ito. Siguro sa mga kinakain tsaka sa paligid. Sabi ng mga doktor, nasa lahi daw namin kaya wala na akong magagawa. Hindi ako makalabas ng bahay namin, tsaka okay na yun. Sige na, maglaro ka na dun. Baka pati ikaw, bulihin nila. Ba't mo ba ako kinakausap? Kakaiba ka sa lahat, Nanette. Sige na. Maglaro ka na dun, tawag ka na nga nila, oh. Sige na. Baka pandarihan ka pa nila dahil sa akin. Sige na. Yan ang sabi ni June. Hay nako naman, June. Ano ka ba? Huwag mong pakinggan yung mga sinasabi nila sa'yo. Ano mang sabihin nila sa'yong hindi masama, huwag mo na masyadong pakadibdibin. Dibayan mo ang loob mo. Lalaki ka, di ba? Tsaka, huwag kang mag-worry. Hindi ako nandidiri sa'yo kasi ang nanay ko, meron din ganyan. Tsaka yung kapatid ko. Pero alam mo, sabi nga ng doktor sa amin, lahat naman daw ng sakit gumagaling yan. Magtiwala lang tayo sa may kapal tsaka huwag kalimutan ng mga gamot. Kung ako sa'yo, maglaro ka. Kailangan mong mag-exercise para tumibay ang katawan mo. Diba? Yan ang sabi ng babae. Magmula nga noon, ay aliw na itong si June tuwing dadaan si Nanette. Palagi silang nagkukwentuhan, hindi man madalas pero medyo matagal. Hanggang nakuha na nga nitong si Nanette ang loob ni June. Naging matalik silang magkaibigan. Magmula ng araw na kanyang makilala itong si Nanette, palagi na nga itong nasa may terrace. Parang laging may hinihintay. Tuwing hapon kasi, itong si Nanette ay doon dumadaan sa tapat ng kanilang bahay. Inaabutan siya ng kaunting pagkain. Kahit na kung tutuusin, hindi naman niya kailangan. Tinatanggap niya ito para lamang may dahilan upang sila ay magkausap at magkakumustahan. Palaging binibigyan ni June ng kahit na anong bagay si Nanette para siguro magkaroon siya ng dahilan na bumalik. Minsan, tsokolate, cookies na bake ng kanyang ina, o kahit na anong merienda. Palibhasa nga ay matalik na magkaibigan na ang dalawang ito. Para bang hinahanap-hanap na nga ni June ang atensyong ibinibigay ng babae ngayon. Bakit nga naman hindi? Masarap magkaroon ng ganong klase ng kaibigan. Yun bang tipong hindi ka kukutsain at pandidirihan? Hanggang itong si June ay nakaramdam ng matinding kalungkutan dahil ang kanyang kaibigang si Nanette ay hindi na nga dumaraan. Hindi naman niya alam kung paano niya itong kokontakin. Wala siyang cellphone number. Wala siyang sariling telepono. Ni hindi niya nga alam kung saan ito nakatira. Ang hindi alam ni June, umalis na sa probinsya ngayon. Si Nanette. Ngayon, madalas pang pagtawanan nitong si June dahil kapansin-pansin. Palagi siyang dumudungaw sa may gate kung daraan na nga ba si Nanette. Ang mga bully niyang kapitbahay, tinatawanan siya. Itinuturo at sinasabing para daw siyang isang alagang aso na naghihintay sa kanyang amo. Bully nga talaga. Ang naisip naman ni June, baka nga naman kasi lumipat na ito ng paaralan. O baka naman pinagbawalan ng kanyang mga magulang na siya'y kitain. O baka naman meron siyang karamdaman. What if nag-o-online classes na lamang din ito? Diba? Uso na yun. Ano pa man ang dahilan para kay June, sana man lamang ay nagpaalam ito sa kanya. Dahil, diba, magkaibigan na nga sila?
Malungkot man, subalit si June handang tanggapin na nga lamang na ganun talaga ang buhay. May darating, may aalis. Ang tanging palatandaan niya dito kay Ninette ay ang kanyang pangalan at ang kanyang malaking nunal sa parting noo. Yun lamang. Tanging iyon lamang. Miss na nga nitong si June ang matamis ng ngiti ng kanyang kaibigan. Ang halakhak nito at ang napakahaba ng kwento tungkol sa kanyang araw. Nakakapanibago para kay June ang mga araw na sumunod. Sa paglipas pa nga ng mga taon, nakapagtapos na nga ng sekundarya itong si June. Inihahanda na nga ng kanyang ina at ng kanyang mga tiyahin ang ilang mga papeles patungo ng bansang Amerika. Patuloy pa rin niyang ginagamit ang ilang mga products from abroad para ilahid sa kanyang mga sugat at sa kanyang mga katikati sa balat. Epektibo naman kahit papaano. Pero may mga pagkakataon talagang bumabalik-balik pa rin. Subalit pag ang kanyang skin asthma, ang kanyang mga rashes ay umaatake ng muli, ay, sobrang kati nito. Abay kahit binata na nga ito, nahihirapan pa rin si June na lumabas ng bahay at makipagkapwa-tao. Sa matagal na panahon, nasa loob lamang siya ng kanyang tahanan. Sa lalong madaling panahon, nakagawa ng paraan ng kanyang mga tiyahin na siya ay mailabas ng bansa nang walang problema. May worries man ang kanyang ina, at least tiwala siya dahil kasama nga nito ang kanyang mga kamag-anak na sobrang malapit din sa kanyang puso. Itong si June may worries din dahil ang kanyang ina ay mag-isa na sa bahay. Maaring ito ay malusog, maaring ito ay may maayos na trabaho pero iba pa rin pag umatake ang kalungkutan, di ba? Mabuti na nga lamang at marami siyang pinsan at ilang mga kamag-anak ng kanyang ina na palaging bumibisita sa kanyang ina. Kahit papaano, hindi ito malulungkot sa loob ng ilang mga taong darating. Sa bansang Amerika, nakahanap ng isang magaling na derma ang tiyahin nitong si June. Napakaraming epektibong gamot sa mga karamdaman sa bansang iyon. Di hamak na mas epektibo kumpara dito sa Pilipinas. Lumipas pa ang ilang mga buwan, kapansin-pansin na ang pagbabago ng itsura nitong si June. Hindi man perpekto pero ang kanyang skin asthma madalang nang bumalik. Kahit pa paano, nakokontrol na nga nitong si June ang kondisyon niya ngayon. Ang nakakatuwa pa dyan, bukod sa kanyang skin asthma, bukod sa kanyang mga sugat sa katawan, bukod sa mga rashes, maging ang kanyang matinding ubo at hapo ay nawawala na. Samantalang noon, kapag nasa Pilipinas, ang dalas niyang ubuhin. Palagi siyang naka-oxygen, hirap na hirap siyang huminga. Kasabay ng paggaling ng kanyang katawan ay nagpapatuloy sa pag-aaral sa kolehiyo itong si June na ngayon mas malaki na ang kumpiyansa sa kanyang sarili. Bagay na ikinatutuwa naman ng kanyang ina. At dahil labis ang kanyang kasiyahan dahil kahit papaano gumagaan na ang kanyang katawan at hindi pinapahirapan ng matinding karamdaman, naisipan niya bakit nga kaya hindi siya magdoktor? Bakit hindi niya kuhanin ng kursong maaaring makatulong sa kalusugan ng mga tao upang hindi na nga maranasan pa ng iba yung nangyari sa kanya? Tutal, sabi nga ng kanyang ilang mga tiyahin doon, anumang kurso ang kanyang piliin ay okay lang, basta aayusin niya ang pag-aaral. Kaya naman, desidido na nga itong si June na ipagpatuloy ang medicine. Naging mahirap para kay June ang kursong iyon. Pero hindi yun dahilan upang isuko niya ang kanyang pangarap. Lumipas ang 5, 6, 8 hanggang 10 taon. Natapos na nga ni June ang kursong iyon. Buo na ang kanyang loob.
Nais na nga niyang maging isang ganap na doktor upang makatulong sa kanyang kapwa, upang hindi na nga magaya sa kanya ang ilang mga kabataan na kinakapitan ng matinding kondisyon at karamdaman. Maaaring hanggang sa ngayon, meron pa ring bakas ang kanyang katawan. May pilat pa rin ang kanyang braso, ang hita, ang binti, maging ang likuran, pero bale wala na nga ito dito kay June. Ngayon, si June halos ibang-iba na ang itsura kumpara nung siya'y bata pa lamang. Maganda na ang kanyang tindig, maganda na ang kanyang katawan. Hahangaan mo dahil may tikas na ang kanyang kilos. Ang nakakatuwa pa, hindi na nga niya problema ang kanyang kondisyon sa balat dahil kontrolado na nga niya ito. Alam niya na kung anong kailangang gawin, kung paano ito gamutin. Kapansin-pansin din ang tikas ng kanyang katawan, ang muscles niya, ang abs niya, ang matibay niyang balikat na hinahangaan ng mga kababaihan. At dahil miss na nga nitong si June ang kanyang ina, nais na nga niyang umuwi ng Pilipinas upang muling makasama ang kanyang ina na hindi na rin bumabata. Retirada na sa kanyang trabaho. Nasa bahay na nga lamang ito at inaalagaan na nga lamang ni June. Kahit papaano, buhay siya dahil meron siyang maliit na negosyo. At lalo pa nga siyang lumigaya dahil umuwi na ang kanyang nag-iisang anak. Makalipas ang halos ilang linggo mula nang siya'y makauwi ng Pinas, nabanggit nga ni June sa kanyang ina na meron siyang nais hanapin. Ito ay ang kanyang dating kalaro, dating kaibigan na si Nanette. Nais niya itong kamustahin. Ano nga bang nangyari sa kanya? Bakit bigla na lamang itong nawala? Mahalaga para kay June ang mga bagay na ito dahil si Nanette ang itinuturing niyang nag-iisa niyang tunay na kaibigan. Bilang isang mahusay na manggagamot, nakapag-apply nga itong si June bilang isang doktor sa isang malaking pribadong ospital. Malaki ang kanyang sahod at maraming tao ang kanyang natutulungan. Pero ang palaging laman ng kanyang isipan, nasaan na kaya ang kanyang kaibigang si Nanette? Ano na nga kayang balita sa kanya? May asawa na kaya ito? May mga anak? Buhay pa ba ang babaeng ito? Ang sabi ni Aling Nelia, "Anak, wala akong sinasabing wag mo nang ituloy ang binabalak mo. Okay lang sa akin. Ang sa akin lamang ay parang imposible na ang nais mo mangyari. Maaaring maliit lamang ang Pilipinas kumpara sa Amerika pero mahirap ang nais mo mangyari dahil mahigit ng 10 taon ang nakakalipas. Ni hindi mo nga alam ang kanyang tunay na pangalan, ang kanyang apelyido. Diba? Anak. Hayaan mo aking anak. Ipagtatanong ko sa mga kaibigan ko ang tungkol sa kaibigan mo. Siguro kahit papaano meron silang ideya, hindi ba? Pero hindi ko kayang ipangako sa iyo, anak. Ha? Sa ngayon, mag-focus ka sa trabaho mo, sa ginagawa mo. Maraming tao ang umaasa sa iyo, anak. Ha? Gusto kong malaman mong proud na proud ako sa iyo at hinahangaan ko ang iyong dedikasyon. Pagpalain ka nawa ng Diyos, anak. Si June bilang isang doktor, napakaraming trabahong ginagawa sa bawat araw. Pero hindi siya tumigil sa kakahanap sa kanyang dating kaibigan. Ang dami niyang tinatanong, ang dami niyang inuutusan upang makilala kung sino nga ba ang taong iyon. Kung nasaan na nga ba itong si Nanette. Lumipas pa ang ilang mga buwan, nagkaroon ng isang health mission ang mga doktor na kinabibilangan nga ni June sa isang lugar, sa isang malayong probinsya. Abalang-abala nga ang lahat. Kasama ang ilang pang mahuhusay na doktor, nagawang tulungan ni June at ng kanyang mga kasama ang napakaraming pasyente, napakaraming iniindang karamdaman. At ang karamihan doon, katulad nga nitong si June noon. May skin asthma, may hapo, sakit sa balat at marami pang iba.
Napakaraming natulungan ng health mission na iyon. Mga kabataan, mga matatanda, kabataan at napakaraming hayop. Naturukan ng anti-rabies. Tuwang-tuwa ang mga tao dahil maging mga katutubo, natulungan din. Hanggang sa paglibot ng health mission na iyon, nakakita ng isang mag-ina. Sa dulong sulok ng venue ng maliit na ospital na iyon, si June. Umiiyak ang batang dalagita. Nayakap-yakapan ng kanyang ina. Naawa si June dahil tila ba pamilyar ang imaheng iyon. Naaalala niya nung siya ang mayroong matinding kondisyon. Yung tipong mismong mga tao sa paligid mo, mga kapitbahay mo at dating kakilala at kaibigan, pinandidirihan ka. Yung mismong sarili mo, parang inaayawan mo na. Dali ang lumapit si June sa mag-ina at sinubukang abutan ng ilang bitamina. At habang kinakausap nga nitong si June, ang bata, tumingin sa kanyang mga mata ang ina nito. Nang makita niya ang mukha ng ina ng bata, agad niyang naisip, ito ba si Nanette? Ito ba ang aking kaibigan? Ang sabi nga ni June, Mrs., wag po kayo sanang maiilang sa aking itatanong sa inyo, subalit, kayo po ba? Kayo po ba si Nanette? Minsan po ba kayong tumira sa Rizal ilang taon na nakakalipas? Napakamot na nga lamang ng ulo itong si Nanette dahil binanggit ng doktor na ito ang kanyang palayaw samantalang hindi naman yon ang nasa kanyang name tag. Dok, paano niyo pong alam ang aking palayaw? Tama po kayo. Minsan po akong tumira sa Rizal. Ilang taon na po nakakalipas. Ako po si Nanette. Pero paano niyo po ako nakilala? Ngayon ko lang po kayo nakita. Dati po ba kayong taga doon? Ito po ang anak ko, si Beth po. Dok, ang totoo po niyan, meron po akong malubhang karamdaman. At hindi po sapat ang kinikita ko sa aking trabaho. Ang totoo niyan, wala na po akong trabaho. Wala po akong sapat na pera upang ipagamot ang aking anak. Hindi ko po kaya magpagamot sa mga mamahaling ospital kaya bagamat malayo ang health mission yung ito ay pinuntahan ko po. Nangutang po ako ng pamasahe makarating lang dito. Kahit mahaba ang pila, pumila po ako. Kasama ko po ang anak kong si Beth. Awang-awa na po ko sa aking sarili, Dok. Awang-awa na po ko sa anak ko dahil hindi ko siya magawang alagaan ng tama dahil sa aking kondisyon. Dok, kailangan ko po ang tulong ninyo. Parang awa niyo na. Naiiyak-iyak na nga itong si Nanette pero biglang nagulat siya dahil iba ang reaksyon nitong si Doc. Ang sabi niya, hindi mo ba ako naaalala? Nanette, ako to. Si June. Ako yung dati mong kaibigan. Yung maraming sugat sa katawan. Yung palaging nakatambay sa may terrace nagbabasa ng libro, iniintay ka. Tuwing hapon. Taga-bayan ng Rizal. Ako to. Ano ka ba? Nanette, maaaring mahigit ng 10 taon pero hindi ba't magkaibigan tayo? Bakit bigla kang nawala? Hindi mo ba ako naaalala talaga? Tulad ng iyong nakikita, isa na akong ganap na doktor ngayon. Marami na akong taong natulungan at gusto kong kasama ka na doon. Sa pagkakataong ito, hayaan mo akong makabawi sa'yo. Kung okay lang sa'yo, Nanette, nais kong makuha ang phone number mo. At saka yung phone number ng asawa mo para kahit paano may contact ako sa inyo. Gusto ko kayong tulungan. Yan ang sabi ni Dr. June. Ang sabi naman ng kanyang kaibigang si Nanette. Ikaw? Ikaw si June? Aba, nakakatuwa naman. Halos hindi na nga kita makilala. Alam mo, gusto ko sanang pagbigyan ka sa nais mo pero medyo mahirap kasi hindi ko na alam kung nasaan ang asawa ko ngayon. Sumama na nga siya sa iba't iniwan kaming mag-ina. Pero ito, tanggapin mo. Ito ang cellphone number ko.
Nakakahiyaman pero gusto ko pong tanggapin ang tulong na ibinibigay niyo, Dok. Kailangan ko po ito. Malaking bagay po ito para sa akin, Doc Jun. Doc Jun, masabi ko lang po sa inyo, sa puntong ito, ang bahay ko po ay nasa Rizal pa rin. Ibang barangay na nga lamang, medyo malayo po sa inyo. Ilang taon na po nakakalipas nang tumigil po ako sa pag-aaral dahil hindi na po ako kayang pag-aralin pa ng aking mga magulang. Kinailangan ko pong magtrabaho sa ibang lugar. Pasensya na kung hindi po ako nakapagpaalam sa inyo. Napakabilis po ng mga pangyayari. Nang dahil po sa aking karamdaman ngayon, hindi na po ako makapagtrabaho ng maayos. Ang aking anak po napatigil na sa pag-aaral. Kaya nais ko pong malaman yung malaking-malaki po ang aking utang na loob sa inyo. Bago pa man mangyari iyon, nais ko na pong sabihin sa inyo na maraming salamat po sa ibibigay niyong tulong sa akin. Maraming salamat, Jun. Maraming salamat, kaibigan. Yan ang sabi ni Nanette. Nangako naman itong si Jun na tutulungan niya at susuportahan itong si Nanette at ang kanyang anak. Tulad nga ng kanyang sinabi, matagal na nga niyang pinag-aralan ang kanyang karamdaman upang mas makatulong pa sa mas maraming tao. Kinabukasan, agad namang ikinonfine ni Doc Jun si Nanette sa isang kwarto sa kanilang pribadong ospital. Gamit ang lahat ng kanyang kaalaman, ginamot niya ang kanyang kaibigan. Alam na nga niya ang tamang gamot para sa karamdamang ito. Alam niya at desidido nga itong gamutin talaga itong si Nanette, ano pa man ang mangyari. Maligaya naman ang mag-ina dahil itong katawan nga ni Nanette ay mas malakas na kumpara noon. Ramdam niya ang pag-alawan ng kanyang katawan. Unti-unti, lumalakas na ang kanyang resistensya at tila ba wala nang bahid ang mga sugat sa kanyang balat. Gumagaling na nga ito at nawawala na rin. Malaki ang kanyang utang na loob kay Doc Jun, ang kanyang kaibigan. Dahil sa tuwa at napakabilis na mga pangyayaring ito, biglang kinabahan si Nanette dahil wala siyang pambayad kay Jun. Anong kanyang gagawin kung bigla siyang singilin ng kaibigan? Yan ang sabi ni Nanette. Pero para kay Jun, sa puntong ito, hindi mahalaga ang pera. Ang mahalaga ay gumaling din ang karamdaman ng kanyang matalik na kaibigan. Ang palaisipan sa atin ngayon ay bakit nga ba ganoon na lamang kalaki ang pagtingin at ang pagturing ni Jun kay Nanette. Maaaring sila'y naging magkaibigan, magkakwentuhan, magkakulitan nung ilang taon na nakakalipas. Pero para umabot sa ganito, ano nga ba talaga ang dahilan? Ilang taon na nga kasi ang nakakalipas. Bata pa lamang itong si Jun ay palagi na siyang binubuli. Wala siyang tunay na kaibigan. Maging mga pinsan niya noon, ayaw siyang kalaro. Ang hirap sa pakiramdam. Pag pakiramdam mo, hindi ka pinipili. Pag ayaw sa'yo, pag pinangingilagan ka, hindi ba? At sa matagal na panahon, nasanay ka na lamang sa ganoon. Pero isang araw, nang dumating sa buhay nitong si Jun, itong si Nanette, nabago ang lahat ng paniniwalang iyon. Nagkaroon siya ng pag-asang magkakaroon pa siya ng kaibigan. Ang sabi nga ni Jun, nung panahong iyon, nagsilbing isang maliwanag na kandila sa loob ng isang napakadilim na kwarto. Itong si Nanette sa kanyang buhay. Kaya napakalaki ng kanyang utang na loob dito. Sa puntong ito, itong si Nanette naman ang mayroong utang na loob kay Jun. Paano hindi? Pinagaling niya ang kanyang karamdaman at ngayon, ang sabi nga ni Jun, balak niyang pag-aralin hanggang kolehiyo itong si Beth na kanyang anak. Sa sobrang tuwa nga ni Nanette ay napayakap siya kay Jun. Napakahigpit. Nang saglit na magdikit ang kanilang mga katawan, biglang parang may nag-alab. Muling nag-alab ang kandilang noon ay nauupos na. Muling nagliwanag ang kandila ng pagkakaibigan ng dalawa.
Pero pagkakaibigan nga lamang ba? Nang maramdaman nga nitong si Nanette na niyayakap din siya ni June, biglang nagkaroon ng awkwardness. Itinulak niyang palayo itong si June at sinabing, "Pasensya na, nabigla lang ako." Pero ang kanyang anak, tinatawanan siya dahil kapansin-pansin ang mukha nitong si Nanette medyo namumula. Para bang kinikilig. Pangiti-ngiti lamang itong si Beth sa tagiliran. Subalit binabalot ng kasiyahan ang batang ito dahil napag-alaman niya nga na siya'y makakapag-aral ng muli hanggang kolehiyo. Magmula nga ng mga araw na iyon, mas naging malapit pa ang dalawa. Naging matalik na magkaibigan muli ang dalawang ito, si June at si Nanette. Abay, napakahaba ng kanilang kwentuhan. Sa paglipas pa ng mga araw, napapansin nga nitong si Nanette na para bang kahit na walang dahilan, nag-uusap silang dalawa ni June. Kahit pa sobrang abala ng lalaking ito, gumagawa siya ng oras at panahon makasama lamang itong si Nanette at si Beth. Lumalim ang pagkakaibigan ng dalawa. Palibhasa, parehong single. Sinubukang ligawan ni June itong si Nanette. Nung simula, ang sabi ng babae, ayaw daw niya munang makipagrelasyon. Hindi pa raw siya handa. Kaya itong si June, busted. Bagamat ganoon, hindi siya tumigil. Patuloy pa rin niyang ipinaramdam kay Nanette ang kanyang kahalagahan, na mahal niya ito, na iniibig niya ito mula pa lamang nung simula. Patindi ng patindi ang pag-ibig na mayroon si June para sa babaeng ito. Ngayon, imposible nang maitago pa nga ni Nanette ang kanyang pag-ibig kay June. Nang isang beses pa, sinubukang manligaw muli nitong si June kay Nanette. Pumayag na nga ito at tinanggap ang kanyang pag-ibig. Suportado naman ni Aling Nelia ang pag-iibigan ng dalawa. Napansin niya na hindi mukhang pera, hindi mukhang materialistic itong si Nanette. Mismong si Aling Nelia at ang ilan pa niyang mga kamag-anak ang nakakita na hindi pera ang habol nitong si Nanette kay June, kundi ang pag-ibig nito. Ngayong magkasintahan na itong si June at Nanette, bakit nga ba magtatagal pa? After ng isang taon, nagpakasal ang dalawa. Di ba nga, hindi naman kasal itong si Nanette sa kanyang dating partner na ama ni Beth. Ang sabi nga ni Nanette, mahal niya itong si June. Lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay hindi lamang dahil sa utang na loob. Tunay na pag-ibig ang kanyang nadarama para dito at handa niya itong ipaglaban kahit saan pa man umabot. Aba, akalain niyo naman, pagkatapos nga nilang maikasal, pinagbigyan pa sila ng Panginoon na magkaroon ng supling. Ang nakakatuwa pa, napakalusog ng bata nung siya'y isilang. Walang bakas ng karamdaman. Maligayang maligaya ang mag-asawa ni June at Nanette. Namuhay ng matiwasay ang mag-asawang ito at kahit na nga kailan, hindi na nga bumalik pa ang karamdaman nga nila. At sa oras ng taglamig, nakakaramdaman ng kaunting ubo, ng kaunting pagkahapo, alam na nga agad ni June ang kanyang kailangang gawin. Alam niya kung anong gamot ang maaaring inumin, alam niya. Alam niyang lahat bilang isang doktor kung paanong gagabayan at tutulungan ang kanyang pamilya. Kasabay nito, hindi naman siya pinapabayaan ng kanyang asawang si Nanette. Bilang isang misis, handa siyang tulungan ng kanyang asawa sa abot ng kanyang makakaya. Palibhasa, may kaya na nga sa buhay itong si Nanette na ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Medyo late man, at least nakapagtapos na rin siya ng kolehiyo. Ngayon, pareho na nga silang propesyonal. Maganda ang mga trabaho. Malusog ang mga anak at mahusay sa eskwelahan. May magandang tahanan, may ipon sa bangko. Tulad nga ng sabi ni June,
Ang material na bagay at mga kayamanan ay panandalian lamang. Pero para sa kanya, hanggat magkakasama silang buong pamilya, lahat ng pagsubok ay kanilang malalagpasan sa tulong ng Panginoon. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Shout out time! Ready? Let's go! Shout out! Amelita Lizan! Hello po sa inyo! Nati Sister! Hi! Bonnie Redera! Uy! Miss Nelia Tijano! Magandang araw po! Hi! Salamat po sa inyong komento, Miss Teresita Adelino, Miss Rose Pablo, at Emily Delayo. Humahabol pa si Wildcats Kuting, Mariz Santiago, at Esti Romeo. Hi! Celestina Sigwa, Margarita Libon, Mirna Josue, at Paul de la Fuente. Sa lahat po ng komentong inyong iniwan, asahan nyo pong binabasa ko po lahat yan. Next time, babalik-balikan pa. Babatiin ko pong lahat hanggat aking makakaya. Muli, maraming salamat sa inyong pagsuporta at sa inyong pakikinig ng ating istorya. Next time ulit ha. See you again next time. Goodbye. This is Vonnie Malia TV.